Ama ni Dennis Cornejo na si Dennis Cornejo ay nagbahagi ng saloobin patungkol sa pagkakakulong ng kanyang anak. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Naniniwala ang ama ni Dennis Cornejo na si Paul or Dennis Cornejo na biktima ng trial by publicity ang kanyang anak. Nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Dennis Cornejo dahil napatunayan ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 na may sala sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng komedyante at TV host na si Vong Navarro. Kasamang nahatulan ni Dennis ang mga kapwa niyang akusado, sina Cedric Lee, Simeon Rash at Ferdinand Guerrero. Trial by publicity ang nangyari sa amin Kami mga simple tao lang, kaya durog na durog kami talaga. Pero kami naman nirerespeto namin kung ano ang magiging desisyon ng korte. Pahayag ni Dennis sa eksklusibo di umanong panayam ng Philippine Entertainment Portal or PEP.ph nitong Lunes, May 12, 2024. Patuloy niya, it was very painful na ganun ang nagiging result. Masyadong masakit sa part namin. At kaya tumagal ng 10 years yan, syempre nagkaroon ng COVID, so na-extend. Denise texted me na there will be no promulgation on May 2, so I told her good luck and keep her faith. Whatever happens, let's accept it. Ang wala sa isip ko yung serious illegal detention for ransom. Kasi noong 2014, serious illegal detention lang ang pinaglalaban. Ngayon nadagdagan ng ransom. From that day it happened, talagang daladala ko ang burden. Daladala ko yan yung galit, yung lungkot and everything. Pero ang nagpapalakas sa akin yung faith ko sa Diyos. Nagbitaw ng mga salita si Dennis para sa mga taong patuloy di umano na hinuhusgahan ang kanyang panganay at ng iisang anak na babae. Ayon kay Dennis, maaring naging matigas daw ang ulo ni Dennis pero hindi umano ito kriminal. Pahayag ng ama ni Dennis, sino pa ba ang mas makakakilala sa mga anak kundi ang kanilang mga magulang? Ang anak ko hindi gagawa ng mga ganyang bagay. Oo, naging matigas ang ulo niya. Ganun naman talaga ang mga bata kasi. Dennis, she wants to be independent pero hindi siya kriminal. Naging ganoon lang ang tema dahil katapat kami ng kilalang tao. My daughter is just a simple person. Wala siyang nakaaway na tao. But she's really a strong woman. Nakita naman nung dinadala siya sa kulungan, hindi siya nakayuko kasi she's telling the truth. May 2, 2024 nang hatulan si Denise ng habang buhay na pagkakakulong. Pero hindi nawala ng pag-asa ang kanyang ama na darating di manong araw na makalaya siya. Sabi ni Dennis, talagang nalungkot kami. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, I thought I was dreaming kasi 40 years yun. Ang magagawa ko lang is to keep on praying because I know prayers can move mountains. So hopefully, may chance pa rin kami sa Supreme Court. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po. By the way mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakasang shoutout po kina Bong de Guzman. Malakasang shoutout kay Maria Luisa Entredecho. At malakasang shoutout kay Luffy Beats Corner. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.